Habang kumakain ng dinner silang dalawa ni Rom, isang ingay ang nagpatigil sa payapan nilang hapunan. Naputol ang katahimikan ng isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Amanda! Lumabas ka riyan, Amanda! Sigaw ng pamilyar na boses. Napatigil si Amanda, nanigas ang mga balikat. Bumigat ang dibdib niya. Mukhang si Marco yun. Mahina niyang wika. Napalingon si Rom sa kanya at sa kabila ng liwanag ng pasyo light, halata ang pag-aalala sa mukha niya. Pinipigilan niyang tumayo agad pero mahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Ako na ang lalabas at haharap sa kanya. Mariing sabi ni Rom, umiling si Amanda. Hindi, ako na Rom. Ako ang dapat humarap sa kanya. Pero agad siyang pinutol ni Rom. Hindi ako papayag na haharapin mo siya na mag-isa. Hindi ba't nangako na tayo sa isa't isa? Hindi na tayo mag-iisa sa laban na to. Sasamahan na kita. Hindi na kita iiwan sa mga ganitong pagkakataon. Matagal na nagtitigan ang dalawa bago marahan tumango si Amanda. Napalunok siya pilit tinatapang ang loob. Sige, sabay tayo. Tumayo sila mula sa mesa. Iniwan ng halos hindi pa nauubos silang hapunan. Habang papalapit sa gate, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Mula sa gilid ng bintana, kita nila si Marco. Gusot ang polo, pulang-pula ang mukha sa galit. Pabalibag nitong kinakalampag ang gate. Amanda! Room! Lumabas kayo riyan! Huwag kayong tuwag! Alam ko nagsasama na kayo sa isang bahay! Lumabas kayo! Puliyaw ni Marco habang halos mabali ang bakal ng gate sa lakas ng hampas niya. Lumingon si Rom kay Amanda. Huwag ka matakot. Malambing niyang wika. Hindi na ako matatakot sa kanya, Rom. Sagot ni Amanda dahil yun naman talaga ang totoo. Binuksan nila ang gate. Pagbukas pa lang, agad na sumugod si Marco pero hinarang siya ni Rom sa harap mismo ng pinto. Ano bang problema mo, Marco? Matatag na tanong ni Rom, hindi man lang natinag sa pagwawala ng dating asawa ni Amanda. Umalis ka sa harap ko! Singhal ni Marco. Hindi ikaw ang kailangan kong kausapin! Sumingit si Amanda, humakbang sa tabi ni Rom. Nandito na ako, Marco. Ano pa bang kailangan mo sabihin? Napatingin si Marco kay Amanda. Para bang sandaling nag-iba ang anyo na mukha niya. May bakas ang pagkabigla pero agad din yung napalitan ng mas matinding galit. Pinalitan mo ko ng isang gaya niya? Galit na sigaw ni Marco. Nangingitim ang mga mata sa galit. Sa tingin mo ba mapapalitan niya lahat ng nagawa ko sa kumpanya? Sa buhay mo? Pero imbes na matakot o umatras, isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Amanda. Malamig, matigas, para sampal sa mukha ni Marco. Ginawa mo sa buhay ko? Ulit ni Amanda, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako. Lokohin ako. Maliitin ako sa harap ng ibang tao para lang maramdaman mong mas mataas ka. Tapos tinatanong mo ako kung mapapalitan ka ba ni Rom? Lumapit siya ng bahagya, halos magkatapat na ang kanilang mga mukha. Ang sagot ko, oo. Baka nga masigit pa. Napagpikit si Marco. Nagngingit-ngit sa inis pero pilit na bumawi. Sinabi ba ng lalaking to sa'yo na may babae ako? Ha? Nilagpasan niya si Amanda at hinarap si Rom. Sinisiraan niya lang ako sa'yo dahil nalaman ko na girlfriend niya pala ang investor ko ngayon. Remember, Eva? Wala kaming relasyon noon. Gawa-gawa lang ng lalaking tong kwento na yun, Amanda. Ginagamit ka lang niya para saktan ako. Napailing si Amanda at muli siyang napatawa. Hindi galit ang tawang niyang yun, kundi tawa ng isang taong sawang-sawa na sa kasinungalingan. Kawawa ka naman, Marco. Hanggang ngayon, puro palusot pa rin ang alam mo. Hindi mo ba napansin? Lahat ng pinaghihirapan mong itago, kusa ng lumalabas. Ang dami mong gustong linisin, pero lalo ka lang lumulubog sa dumi.
Hindi mo alam ang totoo, Amanda. Singhal ni Marco. Pero bago pa siya makadagdag ng panibagong kasinungalingan, sumabat si Room. Malamig ang tono pero nanunulasok. Ikaw ang hindi marunong umamin sa totoo, Marco. Kahit harapan ka ng nauhuli, may lusot ka pa rin. Nakakapagod na, di ba? Lumingon si Marco kay Amanda. Amanda, huwag ka magpaloko sa lalaking to. Hindi ka niya mahal. Gusto ka lang niyang gamitin para makaganti sa akin. Magsisisi ka rin sa huli. Pero sa halip na matakot, unti-unting lumapit si Amanda kay Marco. Diretso ang tingin niya sa mga mata nito. Parang nakikita niya ang lahat ng mga kasalanan ng lalaki minsan niya minahal. Alam mo ba, Marco? Nagsimula si Amanda, malamig ang boses. Matagal ko nang alam ang totoo tungkol sa inyo ni Eva. Alam mo kung ano ang masakit? Hindi yung pagtataksil mo. Ang mas masakit, yung ginawa mo kong tanga sa harap ng lahat. Kita ni Amanda ang unti-unting paglamnam ng mukha ni Marco. Nagulat ito. Halata ang gulat, pero pilit pa rin nagtitimpi. Anong pinagsasabi mo? Matagal ko nang alam na may relasyon kayo ni Eva. Kahit noong hindi ko pakilala si Room. Malinaw, buo ang boses si Amanda. Wala na siyang takot. Napatigil si Marco, hindi agad nakasagot. Para bang bigla siyang nalamutak sa mismong bitag na siya ang naghukay. Namilog ang mga mata niya, napatingin kay Room, tapos balik kay Amanda. Lies. Kasinungalingan yan. Pinaglalaruan ka lang ng lalaki niyan. Ganyan ka naman palagi, Marco. Akala mo lahat ng tao pwede mong paikutin. Pero hindi mo na ako kayang paikutin ngayon. Seryoso si Amanda, malalim ang bawat salita niya. At alam mo kung bakit? Kasi itong taong binabastos mo sa harap ko, siya ang taong nagturo sa akin kung paano muling tumayo nang hindi ka kinakailangan sa tabi ko. Kahit nahuli na si Marco, humahanap pa rin siya ng lusot at pilit na inililipat ang sisi kay Amanda. Ibig sabihin, may relasyon kayo? Mariing tanong ni Marco. Pinipilit itaas ang boses sa tila ba may karapatan siyang magalit. Ikaw naman pala ang nagtaksil sa ating dalawa eh. Sinasabi mong ako ang may kasalanan pero ikaw din pala, Amanda. Anong pinagkaiba mo sa akin ngayon? Isang mapait na ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Amanda. Hindi siya nagpatinag. Tila sanay na siya sa ganitong paninisi. Akala mo ba nagbibiro lang ako sa mga sinabi ko sa office? Malamig ang tinig niya. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa ego ni Marco. May hawak akong ang mga ebidensya, Marco. Lahat ng panloloko mo sa akin, lahat ng babae mo sa likod ng kasal natin, idagdag mo na rin ang lahat ng transaksyon tinago mo sa akin. Lahat ng kalokohang ginawa mo sa kumpanya, wala ka nang kawala roon. Eh ikaw, may hawak ka bang ebidensya na may relasyon kami ni Room? Napailing si Amanda. Wala ka ng laban pa rito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Bumalik ka na sa babae mong si Eva. Dahil hinding-hindi na kita tatanggapin pa. Napangiwi si Marco pero hindi pa rin sumusuko. Para siyang pusang naipit sa sulok. Handa pa rin kumalmot kahit talo na. Ibig sabihin, singhal ni Marco. Gumaganti ka lang talaga sa mga panloloko ko. Tama ba? Pwede pang wag mo ko idami sa trabaho ko? Ibalik mo ko sa kumpanya, Amanda. Muling tumawa si Amanda, ngayon ay may halong awa at inis. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ka na nga kailangan sa kumpanya, Marco. At siya nga pala, bukas sa bukas din, babawiin ko na ang kotse na ibinigay ko sa'yo, pati na rin ang condo unit ko. Malaya mo na ngayong damayan sa kahihiyan si Eva. Ano? Namutla si Marco, di makapaniwala. Oh, bakit gulat na gulat ka? Eh akin naman lahat ang yun, di ba? Sarkastikong ngisi ang sagot ni Amanda.
Ang tono niya ay parang nagtuturo sa isang batang matigas ang ulo. Biglang nag-init ang ulo ni Marco. Agresibong humakbang siya palapit kay Amanda. Kita sa mga mata ang desperasyon, pero bago pa siya makalapit, mabilis sa pumesto si Room sa pagitan nila. Huwag kang lalapit kay Amanda kung ayaw mong makatikim ng galit ko. Mariimbabala ni Room, ang tinig niya ay parang kumukulong tubig. Galit na matagal ko nang iniipon. Simula na makita kita sa mismong silid habang nakapatong sa'yo si Eva. Preskong-presko ka pa ron habang hubot-hubad na para bang pinagmamalaki mo pa na nahuli ko kayong dalawa sa akto. Hindi umatras si Marco, sa halip ngumisi ito na mapanukso. Sisihin mo ang girlfriend mo, Room. Hindi ako. Siya naman ang lumapit sa akin, hindi ba? Ginamit niya ako. Kung gusto mo, sa'yo na ulit si Eva. Basta ibalik mo lang sa akin ang asawa ko. At doon na tuluyang pumutok ang galit ni Room. Isang suntok ang binitawan niya. Matigas, direkta, walang pag-aalinlangan. At lumapat yon sa panga ni Marco. Rinig ang tunog ng laman sa laman. Kasunod ng isang ungol ng sakit mula kay Marco na napaatras hawak ang panga niya. Ano akala mo? Isang gamit na si Amanda? Sigaw ni Room, nanginginig sa galit, nalilisik ang mga mata. Ang babae sinaktan mo. Niloko mo. Binastos mo. Hindi siya babalik sa'yo. Hindi siya laruan, Marco. At ako ang huling taong papayag na lapastanganin mo pa siya. Umalis ka na, Marco. Mariing wika ni Amanda. Dahil simula ngayon, wala ka ng lugar sa buhay ko. Hindi sa negosyo, hindi sa puso ko, hindi na kailanman. Hindi pa tayo tapos, Amanda. Singhal nga, ang tinig niya ay may panginginig, halo ng galit at kahihiyan. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Huwag kayong kampante. Isang mapanuyang ngisi ang sumagot sa kanya mula kay Amanda. Hindi siya natitinag, hindi nakagaya noon. Babalik ka? Umiling si Amanda, mabagal at madiin. Ikaw ang hindi pa rin natututo, Marco. Ikaw lang ang nag-iisip na may laban ka pa. Pero sige lang, bumalik ka kung gusto mo. Handa na ako sa kahit anong ibato mo. Hindi mo na ako kayang sirain. Si Room naman, nanatiling tahimik, ngunit ang titig niya kay Marco ay tila nagsusumigaw. Isa yung tinig na nagsasabing, lumapit ka pa at sa akin ka dadaan. Isang masamang huling tingin at saka tumalikod na nga ito. Walang kaalam-alam si Amanda at Room na magpaplano na si Marco para gantihan sila. Kinagabihan, na masiguro na ni Room na tulog na si Amanda, ay dahan-dahan niya na itong iniwan sa loob ng silid. Dahan-dahang itinakip ni Room ang kumot sa balikat ng babae at saka marahang yumuko upang gawaran siya ng isang magaan na halik sa noo bago tuluyang tumalikod. Pagkalabas niya ng kwarto, saktong may natanggap siyang tawag mula kay Eva. Napangiwi si Room, hindi niya na sana sasagutin. Pero matapos ang ikatlo, ikaapat, at ikalimang tawag, tila wala itong balak tumigil. Sa wakas, malalim siyang huminga at sinagot ito. Anong kailangan mo? Malamig at matalim ang tanong niya, walang kahit anong pakitang respeto. Sa kabilang linya, agad sumagot si Eva. May bahid ng pagmamadali at pilit na hinuhugot ang simpansya sa boses. Nandito ako sa labas ng bahay ni Amanda, Room. Lumabas ka dyan. Mag-usap tayo. Napapikit si Room, pinipigilan ang biglang pagsirit ng inis. Sinabi ko na sa'yo noong huli nating pagkikita sa cafe, di ba? Tapos na tayo, Eva. Huwag ka na magpakita. Huwag mo na akong kokontakin pa. Umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras. Pero hindi nagpatinag ang babae. Sa halip ang sumunod itong sinabi ay pumukaw sa atensyon niya. Kapag hindi ka lumabas dito, magpapasagasa ako. Huwag mong isipin na biro lang to, Room. Alam mong kayang-kaya kong gawin yon.
Saglit na natahimik si Room, ang panginginig ng boses si Eva. Kilala niya ito. Hindi yung simpleng pananakot lang. Alam niyang kaya talaga nitong gumawa ng eksena. Kung hindi niya ito harapin, malamang ay hahantong ito sa eskandalong guguluhin ang tahimik na gabi ni na Amanda. Mabigat ang buntong hininga pinakawalan niya habang dinidiin ang palit sa muka. Pagbukas pa lang niya ng gate, agad bumungad sa kanya ang tanawing matagal na sana niyang gustong kalimutan. Si Eva. Nakatayo ito sa harap ng bahay, malamlam ang muka pero hindi maitatago ang pagkukunwari sa mga mata. Sa kabila ng maayos sa bihis, tila sinadya nitong magmukhang kawawa. Kulot ang buhok na hindi gaanong inayos, may pulang pulbos sa mata para magmukhang kaiiyak lang. Hindi pa man siya nakakahakbang palabas, bigla itong sumugod at walang babala siyang niyakap ng mahigpit. Bumalik ka na sa akin, Room. Please? Halos garalgal ang boses si Eva habang mariing nakayapos sa bewang niya. Bumalik ka na. Alam ko mahal mo pa rin ako. Ako na lang ulit. Ayusin natin to, Room. Kaya pa natin to. Eva, tigilan mo na. Hindi na ito kagaya dati. Hindi na ako yung Room na palagi nagpapaloko sa mga luha mo. Ngunit lalo lang humigpit ang yakap ni Eva. Halos nakakapit na ito sa kanya na parang kakapit sa pisi ng huling pag-asa. Hindi ka pa rin nagbabago, Room. Matigas ang ulo mo. Pero alam ko, pag tinitigan mo ko ngayon, maaalala mo lahat. Lahat ang pinagsamahan natin. Napapikit si Room, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa inis. Ang galing talaga nito maglaro ng emosyon, pero ngayong gabi, hindi siya ang mananalo. Muling inalis si Room ang mga kamay ni Eva. Ngayon, mas mariin. Lahat ng pinagsamahan natin, ikaw rin ang sumira. Hindi mo na pwedeng balikan ng isang bagay na kusa mong winasak. Hindi ako laruan, Eva. Hindi din ako plan B kapag iniwan ka ng iba. Hindi ko mahal si Marco. Madiing wika ni Eva habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso ni Room. Ikaw ang mahal ko. Ikaw at ikaw lang. Kaya magpakasal na tayo, Room. Ayusin na natin to. Magsasalita pa sana si Room. Bubuksan niya na ang bibig para tuluyan tapusin ang ilusyon ni Eva. Pero mabilis ang kilos ng babae. Sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na pilit, desperado at walang paalam. Nanigas si Room. Ang kamay ni Eva humawak pa sa batok niya. Pinipilit siyang idiin na para bang sa lakas ng halik niya ay kaya niyang baguhin ang desisyon ni Room. Pero bago pa man siya makaalis, isang pamilyar na tinig ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tinig na may halong panginginig, sakit at pagtataka. Room? Anong ibig sabihin nito? At ipagpapatuloy po ang ating istorya, kaya stay tuned lang po tayo dito sa Kulay TV.